undo the buckle. 请遵守安全带灯号及客舱广播的指示。为预防不稳定气流，建议您全程系妥安全带。Please follow the seatbelt sign and cabin announcement. Welcome to Taiwan! So, it's 7 a.m. Kakarating lang namin ng Taiwan. Nakalabas na kami ng immigration. And malamig siya. Malamig. Pero not super lamig. Like parang Baguio feels. Ang pinagkaiba ng dalawa, yung commuter train, ang dami niyang dadaanan na stations. So, mas mabagal kayo makakarating sa Taipei Main Station. Yun yung pinakadulo sa city na. Tapos, yung express train naman, parang 4 or 5 lang na stations yung dadaanan nyo. Marami siyang i-skip na stations. Kaya nga express train, mas madali ka makakapunta dun sa Taipei Main Station. For me, if you're a milk lover, tapos gusto niyo may hint ng burned brown sugar. Tapos parang yung foam niya is para siyang cream cheese na hindi mo maintindihan yung lasa. Masarap siya. Kung gusto mo yung parang milk, tapos yung medyo warm yung boba pearls, masarap siya for me. Ako nasarapan ako doon. This is the Red House in Taiwan. So parang may siyang mga exhibit tsaka mga mini na mga bilihin. Para mga anik-anik. Let's see yung mga shops. Sobrang bango niya. Nabanguhan ako sa Vibrant Aura. It's 960 NTD. Tapos meron din silang mga other perfumes. So, mga local brands yan. And then ito, mosquito repellent. Tapos meron din silang mga scented candles. Tapos mga unique piece. Ito ang cute, mini keyboard. And then para mga wood na earrings for 390 NTD. Yeah. But I really like the design though. Ito, mas nagagandahan ako sa design. But you cannot touch it kasi pamabasag mo siya. Sobrang unique nitong boot time. Kasi storybook siya. Nagawa sa wood. Tapos may mga ganyan naka handcraft, woodcraft pa tawag doon. Tapos may ilaw. Tapos ito yung packaging niya. Ito yung mga samples. Ang cute. Tapos may mga real stories talaga. Wala lang mga cutesy stuffs. Nagawa sa Lego. Mga miniature. Taipei Inari Shrine. And the Guardian Clock. Cute lang. Sobrang cute. Ano siya? Music box. Super cute. Anong mga tunog niya? Ay, ayun pala. May mga tunog. Ay, narinig ko siya. Narinig ba? Sobrang nakaka-happy naman to. Mga music box. Pero it's 7,500 NTD. So more or less times 2 mo na lang yan. This is 7,500 NTD as well. Ang cute! Music box. Sobrang cutesy. Tapos kung mahilig is sa miniature figurines. Miniature. Bibili ka.
Yeah, you can buy per piece. Like mga animals. Cute, no? May hippopotamus pa. Ito din. Tsaka this one, wood. Ay, mas cute to. Swinging puppet. Parang ang cute niya lagay sa side ng table mo while working. Kakaaliw lang. So, yung mga 7-Eleven dito sa Taiwan, medyo unique kasi yung iba sa kanila may mga theme. Katulad nito, yan yung theme niya ng kanilang 7-Eleven. One Piece ba yan? Basta yan yung theme ng 7-Eleven nila. Ayan, so bukod dun sa usual na mga mabibili mo sa 7-Eleven, meron silang ganito. Parang mga cute items that you can buy here sa 7-Eleven. Even stuffed toys. Cute. And yung price. Even Hello Kitty. And then yung kinababaliwan ng kids ngayon na Kuromi. Kuromi items. Shin-chan. Pag pumunta talaga ako sa ibang bansa, lagi ako nag-check sa 7-Eleven. Kasi may mga makikita kang unique things, katulad nito, ginseng. Yes, opo, ano yan, ginseng. Ayan na, nag-super saiyan. Tapos ano yan, lutein essence strip. Tapos, hindi ko alam kung ano to. Quaker oats, ihahalo mo to sa oatmeal mo. I don't know. Tapos may mga vitamins, collagen. Even Pocari Sweat to. Walang ganyan sa Manila. That's so nice. And then mga maliliit na chocolate, almonds, fruit gummy. Ito din themed na bubblegum ba yan? I think so. Naliliit ng chocolate, so ito for 59 baht, 59 NTD, not baht. Ito din Meiji, so cute. Yun lang, yun yung mga nakikita ko dito. And then gummies and candies. Ito din, meron silang parang themed. Ang cute. Ano to? May egg, may vegetables, chicken, yung din siya. This is our dessert. So nakita lang namin siya. Lagi ko ito nakikita. Pero let's try. Para siyang iced. Pwede din siyang mainit. Pero we chose to order the iced kasi mainit. Ganyan. Let's taste it. So meron siyang yellow. Bahan lapit ng mukha ko masyado dito. Parang siyang sagot gulaman. Masarap. Masarap. Kapakatatang. Kasi nagustuhan ni Mother Dearest. Yung sabaw niya na brown, parang siyang sagot gulaman. Masarap. Meron siyang sago, may mga boba shells meron. Ito hindi ko ito alam. Parang siyang parang siyang rice cake. Parang palitaw. Yung mga laman niya parang palitaw. Na may pagkakamote. Parang sagot gulaman na may kamote, may beans na iced. Ito beans. Ang refreshing niya. Sarap. For 65 baht. Hindi, 69 baht plus may plastic sana. 70 baht yung kinuha namin. Binayaran namin. Okay siya.
Hey folks, download the AirLalo app for your internet data needs. You can conveniently select a specific country, global, or regional countries. The more you purchase, you earn air money that you can use for your next purchase. Use my referral code Carlos1400 to get $3 discount on your first purchase. Ximen Citizen Hotel. For me, safe siya, malinis, at saka malapit sa Ximending area. Walkable naman siya going to Ximen Station. Siguro mga 10 to 15 minutes kung gaano kabilis ka maglakad. Tapos malapit lang din siya sa mga shops, kainan. Tsaka pagbaba mo lang ng hotel, meron dong 7-Eleven tsaka Family Mart. Tapos may mga restaurants naman siyang katabi. Late na kami nagising. Nagising kami siguro mga around mga 9 p.m. Kasi kanina, yung flight namin is Eva Air, Evia. Hindi ko alam kung paano yung pronunciation niya. Kasi parang yung piloto kanina, parang pronunciation niya ng Eva Air is Evia Air. Anyway, so Eva Air yung flight namin kanina. So around 3:40 a.m. yung alis namin ng Pilipinas. May konting delay lang dahil yung baggage nga is puno, yung overhead baggage, lalagyanan ng baggage. Tapos parang tinutulungan kami nung cabin crew para ayusin yung mga baggage namin kasi hinahanapan niya ng space. Pero it turns out, okay naman yung flight. Kaso nga lang, ang problema namin sa plane kanina, sobrang ingay nung engine. Hindi namin maintindihan kung bakit. Basta maingay siya, parang siyang propeller type. Kahit hindi naman. But the food, okay naman siya. Tapos, smooth yung process. So, sa Terminal 1, yung Eva Air, tapos nakarating kami sa Taiwan mga around 6 a.m. na yata or mga 6:30. Tapos smooth lang yung process. And then, so far, malamig pa rin naman sa Taiwan. It's March 25. Yung video ko to. It's March 25, 2026. So, Wednesday. Yung pagdating namin, sobrang lamig kasi maaga pa yun. Tapos, parang ano pa siya, gloomy yung weather. Tapos, pwede pa rin naman mag-jacket. Pero, ang problem lang, pagkahapon na, pag mainit, direct yung araw, andyan na yung araw, mainit na siya. Mainit, medyo papapawisan ka ng onte pagka nakatodo kang jacket or makakapal na jacket. Pero pag mga ganito na long sleeves, okay lang din naman. Nag-ikot lang kami sa Ximending area para makita namin yung mga dapat kainan or kung ano yung meron sa area. Kapag maaga pa dito sa Ximen area, mostly lahat ng stores are closed. So,
nag-open sila mga around 11 a.m. or 10:30. Tapos, yung mga clothing stores, pati mga restaurants, 10:30 onwards sila nagbubukas. Mga grocery and everything. Tapos, mas lively siya sa gabi. Kaso nga lang, dahil nga hindi na kami lumabas, dahil pagod na nga kami, natulog muna kami. And then, itong hotel namin, Ximen Citizen Hotel, sobrang lapit niya sa Ximending. Dito pala sa may Ximen area, marami palang streets na may iba't ibang mga stores. So, akala ko isang street lang siya na puro store, tapos nandun yung mga restaurants, tsaka food, pwede ka mag-food trip and everything. Iba-iba pala siyang streets. So, yun yung na-explore namin kanina. So far, na-realize ko lang, yung mga Taiwanese is mas mabait sila, mas understanding, mas kind, mga ganon. So, katulad kanina, parang nakita nung guy dun sa restaurant, di ko alam kung siya yung owner or staff, hindi ko owner siya, na nahihirapan na ako mag-translate kasi nga in Chinese lang yung letters dun sa main menu. So, nag-offer na siya na meron naman daw silang English na menu. Tapos yung tinulungan niya ako mag-order. Tapos meron naman ilan-ilan na marunong mag-English. Mostly lahat naman ng Taiwanese marunong mag-English, not all. Kasi yung iba sa 7-Eleven kanina parang hindi siya marunong mag-English. Hindi kayo magkaintindihan. Pero yung kasama niyang babae is marunong naman mag-English. So yun, siya yung nagda-guide. By the way, itong Ximen Citizen Hotel, 2 buildings pala to. So, yung building namin is yung malapit sa Family Mart at saka yung 7-Eleven, halos tapatan yun. Tapos yung isa is paglampas pa ng Family Mart ng 7-Eleven, yung mas maliit na Siemens Citizen Hotel. So, hindi ko lang sure kung parehas lang yung hotel na yun. Tapos kung saan ka lang, kung saan may available na rooms, depending sa building, parang building A, building B, doon yung makukuha yung room. So, same lang naman yung room configuration ng both buildings. And so far, that's my quick update. So please do follow, like, and share my video if you want more travel contents in the future. And para din masubaybayan nyo yung mga travel adventures ko at kung saan pa tayo makakapunta. Yun lang. Bye!